Muli o Diyos, salamat po sa umaga ito. Panginoon, salamat po sa inyong ingat at paggabay sa bawat isa. At ngayong umaga ito, Panginoon, namin pong dalangin ang paggabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Dalangin po namin o Diyos na kayo po yung magsalita, maipahayag, Panginoon, ng iyong katotohanan. At higit sa lahat, Panginoon, ay makita ang kaluwalhatian at katakilaan ng iyong pangalan. Dalangin po namin ito, Panginoon, sa lahat po ng iyong iglesia na nagsisigawan ng kanilang mga gawain. At ikaw, Panginoon, na maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung titignan po niyo yung picture na yan, ay sa tingin po niyo sino yung kanyang tinutukoy? O sino po yung tao yan? Historical, yan. So yan ay si David. Si David. So ipag-aaralan po natin ngayon ng isang kwento tungkol sa family ni David. Noong panahon po na yan, ay yung panahon na kung saan ay nung nagkasala si David kay Bathsheba, no? Siguro alam niyo naman yung kwento tungkol kay Bathsheba, no? Kung si David ay kasalukuyang mainit ang panahon, katulad ngayon, nagpapahinga siya doon sa terrace, ano? Nung kanyang palasyo. At dahil mataas yung terrace, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Ano? Medyo may pagkapilyo ano? May pagkapilyo. At nakita niya na maganda yung babae. At dahil maganda yung babae, dahil siya yung hari, ang ginawa niya ay tinatawag niya si Bathsheba. Subalit ang problema, si Bathsheba ay ano po? May asawa. At yung kanyang asawa ay isa sa mga kapitan ni David na kasalukuyang nakikipagdigma sa mga kalaban nila. Sa madaling sabi, dahil siya ang hari, nagkaroon po siya. Actually, hindi relasyon Parang may nangyari sa kanila. At kung may nangyari sa kanila, ang nangyari po ay nabuntis si Bathsheba. At kung malaman ni David na nabuntis si Bathsheba, agad po niyang ginawa ay tinatawag niya si, kalimutan ko yung pangalan ng chief of staff niya, na chief of the army niya, no? Tinatawag niya, ang sabi niya, pauwiin mo dito si Uriah. Ang purpose ni David, noong mga oras na iyon, ay dahil galing sa digmaan si Uriah, matagal na hindi nakita yung asawa niya, ay mayroong mangyayari sa kanilang mag-asawa at sasabihin ni David na yung pinagbubuntis ni Bathsheba ay bunga ni Uriah. Subalit, nalaman ni Uriah yung plano ni David. Kaya ang ginawa niya ay hindi siya pumasok, bandun lang siya sa pintuan. At dahil hindi na kaya itago ni David, inutos niya ngayon dun sa kanyang kapitan, dun sa kanyang general, chief general niya. Sabi niya, kapag lumaban kayo sa mga Amonita, ilagay mo sa harapan si Uriah. Para sa ganun, una siya mamamatay. Kawawa ka magsundalo ka nun, no? Pag ikaw ay nasa harapan, sigurado sa lumo. At nangyari nga po yung namatay si Uriah. At nung namatay si Uriah, namatay yung kanyang asawa, ibig sabihin na illegal na pwedeng kunin ni David si Bathsheba bilang kanyang asawa. So ang ginawa ko niya, hinanapan niya ng loophole. No? Makalipas ang isang taon, dumating si Nathan. So isang taon po yung pinalipas ng Diyos para mapag-isipan ni David yung ginawa niya mga pagkakamali. So makikita niyo po dyan yung dalawang bilog. Yung dito sa may kaliwa ay panahon na pinilit niyang kunin si Bathsheba. At dito naman sa kanan ay yung panahon na hinayaan niya, inutos
makikita po natin ay hindi na nagsisisi si David. Alam ko niyo, napakaganda ng ginawa ni Nathan dyan eh. Kasi gumawa muna siya ng example. No? Sabi niya, mayroong isang mayaman, mayroong isang mahirap. Yung mayaman, sabi niya, nasa sa kanya na lahat ng bagay. Yung mahirap, nag-iisa lang yung lupa. Pero itong mayaman, ang ginawa pa niya, kinuha niya yung lupa. Ano pa sa tingin mo yung dapat nakaparusahan? So si David, nagalit sa narinig niya. Nagbitaw siya ng salita. At ito po yung unang babasahin natin. Sabi ni Nathan sa kanya, sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyo. Ito ang ipinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Juda. At mabibigyan pa kita ng higit riyan. Isipin po ninyo yung pangako ng Diyos na yun. Sabi niya, blines na kita. Binigay ko na sa iyo lahat. Lahat ng bagay na pwede mong hilingin sa panahon na yun, ibinigay ko sa iyo. At higit pa yung kaya mong ibigay. Pero bakit? Bakit mo hinamak, sabi niya, ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Tandaan mo din yung isang taon ito. Isang taon bago merong pinadala ang Diyos ng propeta. Sa loob ng isang taon, ang akala ni David, yung kanyang ginawa ay ligtas na. Wala nang nangyari, walang bagay na pwedeng magsuplong sa kanya. Kasi lidalyan na po si Bathsheba. Hindi naman niya pinatay si Uriah. Namatay si Uriah sa labanan, which is normal sa isang sundalo. Pero sa mata ng Panginoon, yung mga pagdarayang iyon ay hindi karapat-dapat at hindi katanggap-tanggap sa kanya. Kaya nung sabi po niya, ipinamatay mo ang Hetyong si Uriah sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. At ano mo kasunod? Sabi niya, dahil sa ginawa mo ito, at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Take note, napakatigas ng salita ng Diyos sa bagay na yun. Makikita mo kung gaano siya kagalit pagdating sa mga bagay na hindi mabuti o hindi masama. Kasi sabi niya, itinakwil daw ni David ang Diyos. Bagaman hindi niya naman talaga itinatakwil. Hindi po ba? Bagaman hindi naman niya inaalis yung kanyang pag-aalay doon sa loob ng templo. Hindi naman niya inalis yung kanyang pag-pray, yung pananalangin. Hindi niya inaalis yung kanyang pag-devotion. Pero para sa Panginoon, dahil merong kasalanan na siyang pumagitna sa pagitan na iyon, ang sabi ng Panginoon, itinakwil mo ako. Itinakwil mo ako. At anong sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo, ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila sa kahit sa katanghaliang tapat. Nakakalungkot pero nangyari po talaga yan. Isa sa kanyang mga anak ang gumawa. 12. Ito po. Ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Nakakatakot ang Diyos, ano? Nakakatakot ang Panginoon. Kapag pinili natin yung mga bagay na mali. At tayo anak niya, sabi niya, itinago mo yung kasalanan na yan, parurusahan kita ng hayag. So ano pong nangyari? Introduction po yan, hindi yan ipag-aaralan. Introduction yan. Yung pag-aaralan. Gusto ko lang kayong mabigyan ng overview kung bakit yung pag-aaralan natin ngayon ay nangyari. Dahil iyan yung husga na binitawan ng Diyos sa buhay ni David. Nawala po ba yung kaligtasan ni David? Hindi. Hindi nawala.
Pero hindi bulag ang Panginoon para hindi niya igawan yung justisya. Bagaman tayo ay mga anak niya, tayo na nagkakamali at nagkakasala, ang pagkakataon ay ibibigay ng Panginoon yung pagkakataon para hanapin mo siya, isuko mo yung sarili mo sa Kanya, umpisan mo yung kasalanan ng pagsisiyan. Subalit darating yung panahon na merong isang papadalang Panginoon para magpaalala sa iyo. Kaya kung tinatamaan ko kayo sa sermon, isipin nyo na lang, kinakausap ako ng Diyos. Ano? Kasi ibig sabihin, dahil tinamaan ka, yun yung bagay na mali sa buhay mo. Hindi ba? Kaya huwag kayo magagalit sa amin kasi wala kami pinipili. Ano? Ano? Kasi naalala ko noon, yung meron po tayo dumadalo dito na kasintahan. Eh, ang feedback ko ay pakiramdam ko kasi palagi ako yung kinatamaan doon sa sermon nila, Pastor. Eh, yun yung buhay mo. Tinatamaan mo wala. Kaya umalis siya. Sabi niya, hanap ako doon sa masaya. Pero yun nga. So, ito po. Yan. Judah yung karkada niya. Anong karkada niya? Ulo hanggang 10. So, siguro kilala niyo na po sino yung pag-aaralan natin. Di ba? Si David po ay maraming asawa. Di ba? Si David ay maraming asawa. Eh, alam ko nung nagtawas ako, 7 ang kanyang asawa, 10 yung concubine niya. No? 10 yung concubine. Yung ikapito ay si Bathsheba. Meron po siyang anak, maraming lalaki. At 10 sa kanyang mga anak ay ang babae. Isang babae. Sino po yan? Yan po ay si Tamar. Alam po nyo, ang kwento ni Tamar, actually, tragedy siya. It's a tragedy. Nakakalungkot yung kanyang kwento. Sino na po nakabasa nito? Hindi kayo nagbabasa. Hindi kayo nagbabasa. Dalawa po yung Tamar sa Biblia, ano? Yung unang Tamar ay yung pong ano ba, nag-asawa si Genesis? Ano yung tawag sa asawa niya? Bayaran? Manugang. Yung manugang. Si Tamar ay manugang ni Judah. Hindi si Judah yan. Si Judah. Si Judah. Yung si Tamar ay manugang ni Judah na nung namatay yung kanyang asawa, bilang batas ko noon, kapag namatay ang asawa, ang isang babae, namatay ang asawa na walang anak, yung pamilya ng lalaki ay kailangan magbigay ng asawa ulit para sa ganoon ay matuloy yung lahi, continuation ng kanilang lahi. Kaso itong si Judah ay hindi po niya binigyan ng asawa mo ni si Tamar. So ang nangyari po, ang ginawa ni Tamar ay nagsuot siya na parang prostitute. Biyudo na po si Judah. Napakalala ko ng mga kwento sa Bible. Andun yung makikita na walang itinatago ang Diyos, baluktot man o hindi, yung ginagawa ng kanyang lingkod, sinusulat ito. At ang ginawa ko niya, dahil po sa sithin ng damdamin, o sa dala ng pagkatao, pagkalalaki ni Judah, ay kinuha ko niya, hinayaran niya ng isang pamilya. So nag-hire siya ng prostitute, kasi nag-suot ng prostitute si Tamar. Nagbuntis siya. At nung nagbuntis siya, alam nilang wala siyang asawa, papatayin na siya, yung babae. At doon niya pinakita yung kanyang prueba na siya yung babae na kinuha ng kanyang manugang. Yun yung unang naman. Hanapin po ninyo yan. Mga mahilig makimarites, marites yung kwento ito. Susunod po itong pangalawang Tamar. Anak ni David, isang princess. Isa po siyang princess. At kinamagatan ko po ito, lesson from a tragedy. At mababasa po natin yung kanyang kwento sa ikalawang Samuel, chapter 13, verse 1 hanggang 21. At dahil hindi pa po ninyo nabasa, basahin po natin. Basahin po natin. Para maintindihan natin. Ayan. Si Absalom po ay isa sa mga anak ni David.
na anak na lalaki ni David ay may magandang kapatid na babae. Kaya ang hirap kong hinanap yung picture na yun. Ilalagay ko sana yung asawa ko. Kaso, baka magalit. Ilalagay ko sa ako, wala siyang picture yung mga hijab. Sabi na, at may magandang anak kapatid na babae, si Tamar. Si Amon ay isa ring anak na lalaki ni David sa ibang babae. Ay umibig kay Tamar. Half-sister niya to. Ano, half-sister niya. Actually, si Tamar at si Absalom ay anak ni David sa isang babae na natalo nila sa isang digmaan. So, kinuha nila. Tapos naging asawa niya. Dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito, siya ay nagkasakit. Sobrang stress niya. Mga anak. Mga binata namin. Kilala rin ako. Okay masyadong may stress pag nandun kayo. Sabi, nagkasakit na sila. Nagkakasakit na daw si Amon. Hindi na malaman na gagawin at kung paano makukuha si Tamar sapagkat ito'y isang birhen. Tandaan po natin si David, nung kinuha niya si Bathsheba, may asawa na. No? Pero ito, mahigpit po kasi ang bilin pagdating sa bayan ng Israel na ang isang babae ay kailangang manatiling birhen hanggang sa araw ng kanyang kasal. Dahil maaari kong ibalik ng lalaki. No? Kapag ang isang babae ay kinasal, kapag sinabi ko boyfriend, girlfriend, automatic po yun, engaged na noon. Hindi na po yung, testing mo na, hindi na gano'n, hindi pa noon. Automatic engaged kayo. At kapag kayo ay nakasal, at pagkatapos ng unang gabi ninyo, yung honeymoon ninyo, ay sinabi po, nasa Deuteronomy po yan, ay sinabi po nung lalaki na itong babae ito ay hindi birhen. Kailangan patunayan ng mga magulang na yung babae ko yun ay birhen. Dahil kapag napatunayan po ng mga magulang na ang babae ko yun ay birhen, ang gagawin po ay kailangan magbayad ng lalaki ng danyo sa magulang dahil sa paninirang puri. Dahil ibig sabihin nun ay hindi mo napalaki ng mabuti yung anak ng babae. Sinira niya, papurihan niya bago sa kanyang asawa. Magbabayad po yung lalaki, yung asawa, ng danyo sa babae. At pagkatapos, kahit kailan ay hindi na po pwedeng i-diborsyo nung lalaki yung babae. Fix na yun. Kahit na ano pa ang fault ang makita ng lalaki dun sa babae, ay hindi po niya pwedeng iwalayan. So kaya sabi niya, itong si Amon, sabi niya, paano gagawin ko? Dahil din pa yung aking kapatid. Kulit din yung tao ko eh. Sabi niya, ngunit may napakatusong kaibigan si Amon na ang pangalay Jonadab. Pamangkin ito ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Ang ginawa? Sinabi ni Jonadab kay Amon, ikaw ay isang anak ng hari. Ngunit tuwing umagay, napapansin ko matablay ka. Bakit ba? Ipinagtapat ni Amnon na umiibig siya kay Tamar. Kaya sinabi ni Jonadab, ganito ang gawin mo. Ganito ang gawin mo. Mahiga ka sa kama at magkunwari kang may sakit. Pagdalaw ng iyong ama, sabihin mo papuntahin si Tamar upang magluto ng pagkain mo. Gusto mong makita siyang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa iyo. Nagigets yun. Nakikita din ako sa papunta yung kwento. Para lang siyang telenovela na binabasa natin. Pero nangyayari talaga eh. So ito, kaya nahiga nga si Amnon at nagsakit-sakitan. Pagdating ng hari, sinabi niya, sabihin naman ninyo kay Tamar na pumarito at ipagluto ako ng tinapay. Gusto ko pong makita kung siya ang nagluluto at siya rin ang magpakain sa akin. Dapat red flag na yan eh, no? Sabi, huwag natin natin katulong, iho. Sa kapatid mo pa, gusto ko magpaluto. Di ba? Meron tayong baker, meron tayong chef. Bakit gusto mo yung kapatid mo pa? Di ba? Ngayon, mabait si David na ama. Alam mo si David, sabi ka, sa tingin ko yung mga anak niya, spoiled. Spoiled yung mga anak. Spoiled. So much. They're very spoiled. Sabi niya, pinagbilin mo ni David
na magpunta si Tamar sa tirahan ni Amnon upang ipaghanda ito ng pagkain. Nagpunta naman si Tamar, kinanta niya itong nakahiga. Kumuha siya ng binasang harina at nagluto ng ilang tinapay habang pinagmamasdan niya si Amnon. Kinuha niya ito sa kawali at inihain kay Amnon, ngunit ayaw itong kumain. Ito na. Inutusan niyang lumabas ang lahat, maliban kay Tamar. Delikado ka. Kapapangiti kayo. Ngayon ko nabasa. Tapos sabi niya, pagkatapos sinabi niya, Tamar, dalhin mo rito sa silid ang pagkain at subuan mo ako. Dinalangan niya sa silid ang pagkain ni Amnon. Nang ibinigay na ito sa kanya, biglang hinawakan ni Amnon ang kamay ni Tamar at sinabi, sumiping ka sa akin. Hindi mo ma-imagine na parang hindi ko ma-isip na ang lakas ng loob niya. Sabi niya, wag, sabi ni Tamar, wag kapatid ko. Sabi ng dalaga, wag mo akong halahin. Hindi iyan pinahihintulutan sa bayang Israel. Huwag mong gawin ang kahalayan. Lalabas akong kahiyahiya sa buong Israel. At ikaw, ano pa ang mukhang ihaharap mo sa mga tao? Bakit hindi ka nalang magsabi sa hari, palagay ko'y hindi siya tututol na pakasalan mo ako. Okay? Bigyan ko kayo ng caution. Kung babalikan po ninyo yung panahon ng mga Renaissance, yung mga panahon ng mga unang hari, para makip nila na pure yung kanilang bloodline, minsan ay nag-aasawa sila within the family. Di ba? Pero sa bayan ng Israel po, ipinagbawal ng Diyos yan. Hindi sa kanya mahalaga yung bloodline. Ang mahalaga sa kanya ay yung merong nakasulat kasi na kapag ang iniiwasan ng Diyos ay yung genetic deformity. Alam natin yun eh, na kapag ang bata is born out of incest, merong genetic deformity na nangyayari. No? Kaya ngayon, mamaya babasahin natin kung bakit. Pero mababasa niyo po yan sa libro ng Levitico. Ngunit hindi nakinig si Amnon at dahil mas malakas siya, nagawa niyang pagsamantalahan si Tamar. So na-rape siya. Matapos niyang pagsamantalahan si Amnon, ay namuhi sa kanya ng pagkamuning higit pa kaysa ibang na pag-ibig na dating iniyukol niya dito. Umalis ka na, sabi niya kay Tamar. So makikita po natin, yung pag-ibig na nararamdaman ni Amnon noong oras na yun, ay hindi talaga pag-ibig. Yes, last. Kaya ang tagal kong pinagtabi yung picture ng babae yun, at saka yung picture ng asawa ko. Maganda yung asawa ko, yung dalang asawa ko. Yung isa niya ganito. No? Bakit? Kasi yung nakita niya sa babae ay isang magandang babae. Pero hindi pag-ibig kung hindi pagnanasa. No? At yung pagnanasang yun ay hindi niya makontrol. Kaya siya nagkakasakit, matablay. Dahil para sa kanya, ang nais niya ay maangkin yung babae na yun, hindi dahil sa pagmamahal o dahil sa pagnanais na maging asawa niya, kundi nais lamang niya sa mabago na pananalita, maitama. Kaya, nung matapos yung pagsamantalahan, anong naramdaman niya? Nakaramdam siya ng pagka-muli. Nasabi niya, higit pa sa pagka-iba. Naalala ko po yung isang tao na, sabi na hindi. Yung sinabihan ako ng boss, kausapin mo kasi yung babae. Sige. Alam ko ninyo ang kwento niya.
Buntis na siya, nabuntis siya. Nung nalaman ko is bigla siya iyak sa akin. Sabi ko sa kanya, ano nangyari? Yung mother and father niya ay Christian, both Christian. Nagiinom pa ako. Ngayon, sabi ko, bakit ano mo niya? Sabi niya, nung nabuntis na siya, hindi na rin niya makita yung lalaki. At hindi siya masamahan. Check ka, inabandihan siya. Dahil yung nakita sa kanya, nung lalaki yung niligawan siya, ay hindi pag-ibig, kundi pagkanas. Yung ibig ng kanya. Ganon yung naramdaman ni Amnon sa kanyang kapatid. Yung masidhing pag-ibig na sinasabi ko, ay hindi pag-ibig, kundi pagkanas. Talagang maganda siguro. Kaya sabi niya, umalis ka rito nung matapos siya. Marami po tayo naririnig na kwento na ganyan, di ba? Na matapos may mangyari, iiwan na siya ng lalaki, tapos may mangyari, hindi na siya, hinihiwalay na siya. Kung dati, kung halos ayaw papakin sa puti, ngayon halos lublog na sa puti. Dahil, ano yung naririnig na ako na nakuha mo na kasi gusto. Di ba? Yung naririnig na anong term na babae. Sa mga babae na dalaga pa ako dito. Ayun, may dalaga pa tayo sa mag-ingat. Mag-ingat. Kaya ano sabi ni Amnon, umalis ka dito. Anong ginawa niya, no? Hindi ako alis sa buting babae. Ang pagtataboy mo ito ay mas hawal pa sa kalapastangan na ginawa mo sa akin. Ngunit hindi siya pinansin ni Amnon. Sa halip, inutusan nito ang isang katulong niya, palayasin ng babae niya at ikandado mo ang pinto pagkatapos. So, hinabado na siya. Layas ka na. Parang siyang ipinuri na isang patuto. Ano yung patuto? Kalapating mababa. Diba? Yung sarili ng kapatid, pinagsamantalahan niya, ipinuri niya. Kaya sabi niya, mas masahol pa yung kalapastangan. Mas masahol pa yung pagkataboy mo kaysa dun sa kalapastangan mo. Ngayon sabi niya, pinalabas na siya ng katulong at ikinanggal ng pinto. Suot noon ni Tamar ang damit na may mahabang manggas. Ang damit na karaniwang sinusuot doon ng mga birhing anak ng hari. So identified ko pang version niya. Pinunin niya ito at nilagyan ng abo kanyang ulo. Pagkatapos tinakpan ng kanyang mga kamay ang mukha at umalis na umiiyak ng balas. Nakita siya ni Absalom at tinanong, may masama bang ginawa sa iyo si Amnon? Kung mayroon maiwag mo ng alalahanin. Siya ay kapatid mo rin, kaya't manahimik ka na lang. Nanahimik pa. Nanahimik ka na lang. Taglay ang matinding kalungkutan, si Tamar ay nanirahan na lang sa bahay ni Absalom. Kaya ito po kalungkot. Galit na galit si David nang mabalitaan ito. Si Absalom na may suklang na suklang kay Amnon dahil sa paglapastangan nito sa kapatid niyang si Tamar, hindi na niya ito inubuhok ng lahat. Alam ko na yun, nakakalungkot dito. Nagalit si David, pero wala siya ginawa. Kaya ganun na lamang. Si Absalom, pinakalma niya yung kapatid niya. Dahil ang inaasahan niya, yung hustisya, ay manggagaling sa hari. Dahil siya yung hari. Pero walang ginawa si David. Nagalit lang siya. Kaya ganun na lamang yung galit ni Absalom kay Amnon. Dahil sa sarili niyang kapatid, yung nilapastangan niya. Nakakalungkot po, hindi ba? Alam ko ninyo, kapag binasa niyo, hindi mo na masyadong mahaba kasi. Kapag binasa po ninyo ng tuloy-tuloy yan, si Absalom may papatayin na si Amnon. Yun ang gagawin ni Absalom para maiganti yung kapatid niyang si Amnon.
Si Tamar naman po ay mananatili na isang dalaga habang buhay. At titira siya sa bahay ni Absalom. Si Absalom ay mamamatay din sa tabak kasama ng kanyang mga anak dahil magre-rebelde siya sa kanyang ama. Yung nagpalayas si Absalom, hindi ako nagkakamali, si Absalom yung kumuha sa trono ni David na kailangan pumakas ni David sa Jerusalem. Kaya kung titignan po natin yung sinabi ng Panginoon nung itinawag ng Diyos yung parusa kay David, napakabigat. Dahil para sa Diyos, sabi nga niya, tinakwil mo ako sa ginawa mo. Ang Diyos ko ang maggagawan ng pagpapalo, mabigat. Kaya huwag natin i-wish. Huwag natin i-wish na tanggapin natin yung pagpapalo. Meron pong 4 na punto na nais kong bigyan ng pansin. Number 1. Para kay David, sa mga magulang, sa mga leader ng iglesia. When we fail to walk what we preach. Bakit naging ganun yung pamilya ni David? Ang titulo ni David, a man that's after my own heart. Ang tao na hinahanap niya kung ano yung nais ng puso ko. Yun yung titulo na ibinigay ng Diyos kay David. Kung si Abraham, binigyan niya ng titulo na kaibigan ng Diyos. Si David naman ay binigyan ng titulo ng Diyos na isang tao na hinahanap yung kalooban at nais ng Diyos. Yung nais ng puso ng Diyos. Subalit dahil sa nagkamali siya, dahil sa isang bagay na pagkakamali na napakabigat, nakita ko iyon ng kanyang pamilya. Yung bagay na ginawa niya kay Bathsheba at kay Uriah ay hindi pulihid sa kanyang pamilya. Kaya tayo sa ating mga magulang, sa ating mga mangaral, no? Sa ating mga tagapaglingkod, if we fail to walk what we preach, wag po nating asahan na magagawa rin natin sabihan yung ating mga nasasabi. Bakit hindi magawang magalit ni David? Bakit hindi niya magawang parusahan yung kanyang anak? Iyon ay dahil sa kadahilan ng ano? Dahil nakita rin nila yung immoralidad sa buhay niya. Halimbawa, sa isang magulang, anak, bawas-bawasan mo pagsi-cellphone, ha? Pero maghapon ka rin naman pala nakatulog sa cellphone. Anak, huwag kang maninigarilyo. Masama yan sa kalusugan mo. Naninigarilyo ka. Anak, huwag kang iinom. Umiinom ka naman. Lasenggo. Pag nakita mo yung anak mo umiinom at naninigarilyo na rin, pwede mo bang sawayin mo? Ano sasagot niya sa'yo? Kakatayin mo eh. O pag sinabi natin, o mga kapatid, basa kayo ng Bible. Every day, mag-devotion kayo. Hindi nyo nakikita sa mga leaders. May susunod ba? Pag sinabi natin na mag-pray tayo, pag-pray natin ito, may susunod ba? Wala. If we fail, especially po sa moral conduct, napakalimutan. So in everything, no, kapag whatever we want to preach, we must walk. Kung ano yung sinasabi natin, sinasabuhay natin. Sabi po niya rito, David has 7 wives, 10 concubines, yet he still committed adultery to Bathsheba.
crime ng 17. 17 na nga, hindi ka pa pumili yung isa doon. Sa 17 yun. Iba't ibang lahi, iba't ibang ganda. Pero pinili pa niya, may asawa. Bakit na ginawa? Kasi kaya niyang gawin. Nakalimutan niya na yung kanyang posisyon ay ipinagkaloob lang sa kanya ng Panginoon. Ipinaubaya sa kanya ng Panginoon, ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Gayun din sa atin. Yung buhay natin ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi tayo ang dapat na nagdidikta kung anong gagawin, kundi yung salita ng Panginoon. Lust. Ang Sister Shirley ganyan lust. Amnon lust after his half-sister. Bakit? Kasi para sa kanya, nakahalusot na yung tatay ko. Pwede rin ako. Di ba? Kaya po sa atin, napakahigpit. No? Na kailangan natin maintindihan na anumang bagay na ating sinasabi ay kaya natin sa buhay. Kailangan makita. Pangalawa, when we listen to ungodly people. Sino yung nagpayo? Pinsan niya, di ba? Pinsan niya yung nagpayo sa kanya. Pero ano yung payo? Tuloy mo. Tuloy mo. Pero ay, sakit-sakit niya. Naalala ko po yan nung nasa dito ako sa may bridge town, mga ahente ko. At gusto kong mag-absent. Bakit? Sa papakiramdam. Alam mo, gawin mo ganito. Ano? Maglagay ka ng bawang sa puwit mo. Sabi niya ako si Kulas. Aapuyin ka ng init sa katawan. Tapos punta ka ng clinic. Bakit? Pauuwiin ka bro. Yun yung payo. Pandarayan pa yung payo. Alam mo ninyo, ang kaibigan, kung totoo yung kaibigan mo, kaibigan ka, hindi ka papayuhan, nagagawa ka ng pandarayan. No? Hindi ka napapayuhan, nagagawa ka ng pandarayan. Hindi niya sasabihin sa'yo, hindi ka nadadalhin dapat sa pahamakan o hindi dapat ilalayo pa niya. Kaya kung sinasabi mo kaibigan mo, ay dinadala ka palagi sa kapahamakan ng maling desisyon. Kahit sabihin mo pang member siya ng church o Kristiyano siya, layuan po ninyo yun. Kausapin nyo, sabi ko yun sa iyo, hindi gano'n. Kausapin nyo pa rin. Siya naman yung payuhan nito. No? Bakit po? Sabi niya, Amnon sought counsel of a wicked cousin named Jonathan, who gave him the plan to rape his sister. Ano, kung marin mo yung sakit? Ako sabihin mo ito. Igaling mo si David, pinagbigyan niya. Bakit po napakalaga? Nasa buhay natin ay kilala natin kung sino yung pinakikinggan natin. Sabi po niya sa unang Korinto, chapter 15, verse 20, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasamay nakakasira ng magandang ugali. Tandaan po natin, kung sino yung palagi mong kasama, sino yung palagi mong kasama, ay maaadap at maaadap mo yung ugali nila. Meron kang makukuha, kahit sabihin mong ayaw mo, meron kang makukuha na ugali nila. Yung mga anak na natin maliliit, hindi ba? Paano maliliit itong mga anak nito? Pagkagaling nila sa school, no? Pagbaba nila dyan sa school bus, paghatid sa kanila, pagbaba nila, may maririnig ka ng may nagmumura. Bakit? Saan mo nakuha yan? Sa kaibigan ko. Bakit? Nagmumura rin. Para sa kanya, normal yun. Kung yung kaibigan po natin na hindi tayo pinadala sa mabuting bagay, huwag po natin. Ano pa kung sabi niya sa Kawikaan chapter 1,
Verse 10. Aking anak, sakali maakitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. Isang magandang habit po ng isang Kristiyano is to say no. Ayoko. Kahit na anong yaya sa iyo, sabihin mo, ayoko. Dahil yun po yung maglalayo sa iyo sa kapatid. At kung yun yung magiging desisyon natin, at tayo titiwala sa Panginoon, unti-unti tayo ilalayo, maaalis sa circle of friends na yun, at papasok tayo ng Panginoon sa mga bagong kaibigan na magpapalayo. Yun, napakahalaga ng mentor. Yun, napakahalaga ng mentor. Sa trabaho, no? Napakahalaga ng mentor. Kapag may trabaho, naghahanap ko ng bagong mentor. Bakit? Kasi hindi ko naman alam kung ano yung gagawin. Kailangan may nag-mentor sa akin. Kailangan meron akong sinusundan. Ano yung mga desisyon na ginawa, ano yung mga bagay na ginawa. Hindi po sa akin pananampalataya. Meron tayo dapat sinusundan. Pangatlo po, when we don't listen to reason. Nakailang buwag si Tamar. Wag. Pero walang narinig siya. Alam po ninyo, minsan, kailangan din natin makinig. Ito kasi kung minsan problema natin. Kapag nag-desisyon na po tayo, kapag meron po tayong inilapit na ika-counsel, minsan nagawa na talaga natin yung desisyon. Tapos na natin desisyonan. Ang hinihingi lang natin ay para magkaroon ka ng approval dun sa gagawin mo. Pero hindi na mababago yung nasa plano mo. Hindi na po counseling yun. Naghahanap ka lang ng kakampi. No? Hindi ba? Naghahanap ka ng kakampi para ma-justify yung balak mong gawin. Pag tinawag po natin gusto mo magpa-counsel, may agam-agam ka, hindi ka sigurado sa desisyon mo, meron kang 3 o 4 na option na pinagpipilian, pero hindi mo alam kung ano yung dapat mong sundin. Doon ka hihingi ng payo. Pero, kung nakagawa ka na ng desisyon at fix na yung desisyon na yun, tapos sa akala mong lalapit para magpa-counsel, hindi na po counseling doon. Sabi ko nga, naghahanap ka ng kakampi. Para sa ganoon, kapag ginawa mo yung bagay na yun, ang mangyayari ay meron kang justification. Ano sasabihin mo? Pinakaalam ko lang. Hindi, lumapit naman ako, nagtanong ako. Pero kung babalikan mo yung tanungan mo, nagbigay siya sa iyo ng counsel, pero hindi mo pa rin pinakinggan. Hindi nagbago yung desisyon mo doon sa counseling na nangyari. So when we don't listen to reason, nagkakamali tayo ng desisyon. Bakit po? Sabi niya dito, kung sinabi ni na huwag kapatid ko, huwag mo akong halayin, hindi yan pinahihintulutan sa bayang Israel at huwag mong gano'n ito. Ang sinasabi ni Tamar dito ay batas sa loob ng bayang Israel. Ano po yung nakasulat sa Levitico chapter 18 verse 6? Sabi niya, huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak, ako si Yahweh. Ano po yung sabi niya sa verse 11? Huwag kayong makipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae, sapagkat siya'y kapatid din ninyo. Sinasabi ni Tamar kay Amnon, hindi yan pinahihintulutan sa Israel dahil ito yung batas, kapatid. Hindi tayo dapat magkaroon ng relasyon. Subalit hindi nakikinig. Para sa kanya, yung gusto niya at yung nais niya ang siyang mangyayari. Ano po kung sabi ni Tamar? Lalabas akong kahiya-hiya sa buong Israel. At ikaw, sabi niya, anong mukha ang ihaharap mo sa mga tao? Bakit hindi ka nalang magsabi sa akin?
sabi ng kasulatan? Sabi niya sa Hebrews chapter 13 verse 4. No? Bakit siya lalabas ng kahiya-hiya? At walang mukhang ihaharap? Hebrews chapter 13 verse 4. Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa. At dapat ninyong iwasan ang pangangalunya, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga lugar. Dahil malaking kasalanan o sexual immorality ang pagkakaroon ng sexual na relasyon na hindi kayo kasal. Napakahibigan, napakahigpit na bilin ng Panginoon. No? Sabi niya, pahalagahan ninyo yung pag-aasawa. Sa English, sabi niya, do not let the bed be defiled. Kaya anong sabi ni Tamar sa kanya? Gagawin mo akong kahiya-hiya. Alam po ninyo, kapag ang isang babae noon sa bayang Israel ay napatunayan hindi birhen nung lalaki sa araw ng kanilang kasal, babatuhin po yan ng lahat ng lalaki sa bayang Israel. Dadalhin yan sa labas ng syudad. Kakalat ka rin at babatuhin hanggang sa mamatay. Kaya kung maalala po ninyo si Kristo nung nahuli isang babae na nangangalo niya, nung babatuhin nila, ano sabi niya? O sino muna may kasalanan, siya muna bumatay. Yung walang kasalanan, siya muna bumatay. Pero dahil kaugalian at batas sa bayang Israel noon, papatayin yung babae. Kaya nga kapag dinungisan nung lalaki yung puri ng babae, at napatunayan na hindi totoo yung kanyang pagturugis, ay kailangan magbayad ng lalaki sa mga magulang. Kasi para sa Panginoon, napakahalaga. Bakit mo napakahalaga? Dahil ang isang babae at ang isang lalaki kapag nag-asawa ay isa. At ang kabuuan ng kanilang pagsasama ay yung kanilang pag-iisa naman. Kaya anong utos ni Pablo? Sabi niya, lalaki, gampanan mo ang tungkulin mo sa iyong asawa mong babae. At babae, gawin mo rin ang tungkulin mo sa asawa mong babae. Dahil yung bagay na iyon ay kasuklang-suklang sa harapan ng Panginoon. Ano pa po? Sabi niya sa Galatia, chapter 6, verse 8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang sinunod po ni Amnon yung una. Hinayaan niya na ang maghari sa kanyang katawan ay yung masamang pagnanasa. Panghuli, when we fail to discipline. Sa loob ng iglesia, sa loob ng tahanan, applicable dito. Kahit sa trabaho, no? Sa trabaho nun, pag nagtawag ako ng tao nun, parang magpapirma ng papel. Di man may paliwanag mo. Kapag nag-set up ako ng meeting nun sa HRBB para sa termination, no? Pag i-issue yung termination documents, galit na galit sa akin yung may baka ng tao. Pero kailangan ng disiplina. Sabi po niya sa Kawikaan chapter 13 verse 24, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupunta sa anak niya. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang dumidisiplina. Disiplina. Kapag hinayaan po natin sa loob ng ating tahanan na walang disiplina ang bawat isa, ang kahihinatnan po ay mga bagay na hindi maganda sa loob ng tahanan. Maging sa loob ng iglesia, kapag hinayaan natin na yung mga bagay na mali ang siyang palaging nakikita, hinahayaan natin yung mga bagay na di tama ang siyang ang nag-ahari, hindi po, hindi
magpapuri sa Panginoon. Hindi na. Kaya sabi niya, anong sabi niya? Ang hindi gumamit ng pamalo. Sabi ko niya, ito ba yung paano na gano'n? Paano na gano'n? Papaluin ka sa akin. Sabi niya, ang hindi gumagamit ng pamalo ay nakukuha sa anak. Pero kung iniibig mo yung anak mo, pagtsatsagaan mo, disiplina. Ano pa po sabi? Ito, may mga favorites. Huwag po tayo gagawa ng favoritism. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Leviticus chapter 19 verse 1. Huwag ninyong kikilingan ng mahihirap o kaya'y katatakutan ng mayayaman. Humatol kayo batay sa katulad. No? It doesn't matter po. No? Kung wala dapat itinatango dahil wala rin itinatango. Kung meron mali, sabihin natin, kung nagkamali, yung bunso ko kung nagkamali, sasabihin natin hindi dahil sa bunso. Yung asawa ko kung nagkamali, sasabihin natin dahil asawa ko. Hindi dahil sa asawa ko siya, ibig sabihin niya, palalagpasin ko yung mga bagay na ginagawa niya. Hindi po ganoon. Kailangan humatol tayo na maging sa loob ng iglesia, maging sa loob ng trabaho. O sa trabaho, basically, natutunan mo na yun, talagang hindi na talaga dapat kumikili. Kahit pa gaano ka-close sa'yo, kahit gaano pa regalo ng regalo sa'yo, sa pag-uwi ng probinsya, nagre-regalo, no? Palagi may inaabot sa'yo. No? Boss, longganisa. Boss. Kakanin, no? Kakanin. Ganun, no? Nagbigay ng regalo kasi 2 araw na umul. Hindi na nagpapakita. Biglang nilitaw sa opisina. Boss, dating na ako. So, ganun, no? Wala po tayo pinatapos. Natutunan ko yun sa trabaho. Kahit sabi ko, kaibigan kita. Sabi ko, pero pag trabaho. May mga tinanggal ako kaibigan ko. Kaibigan ko pa rin naman hanggang ngayon. Nag-message pa kahit boss, nung kitang reference ha. Sabi ko, sige mo. Go lang. Kasi bakit? Kailangan maintindihan nila na pag dinidisiplina mo sila, ay dahil gusto mo sila. Ito po, Hebrews chapter 12, verse 6. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niya anak. Napakahalaga po yan. At kailangan maramdaman natin sa buhay natin yan. No? So tayo po ay sinasabi natin, anak tayo ng Diyos. Subalit wala tayong nararamdamang pagpapalo kahit anong gawin natin kapalututan. I-check natin. Baka hindi ka kanya anak. Ano? Baka hindi ka niya anak. Kahit anong gawin mong kalukuhan, walang pagpapalo, walang pagdidisiplina ang Diyos sa buhay mo. Baka nga hindi ka niya. Bakit po? Sabi po niya sa Pahayag chapter 3 verse 19, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan ng kaliburan ang iyong mga kasalanan. Dito po ako magbawakas. Ano yung kailangan natin gawin? What do we need to do? What we need to do? Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ano dapat mong gawin? Ang utos niya, personal ito, verse na yan, yung 5 and 6 is personal. Ang utos niya, itanim ninyo sa inyong puso. Ang utos niya. Ano naman ang gagawin natin sa pamilya natin? Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Sino magtuturo? Yung church?
Magulang. Ano ba yung dapat yung gawin? Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Napakahalaga po ng home Bible study na pinangungunahan na kahit na sino miyembro ng pamilya. Dahil itinuturo ninyo sa inyong mga anak yung kanilang, yung dapat nilang malaman mula sa salita ng Panginoon. Kailan nyo ito pag-aaralan? Kailan nyo ito ituturo? Sa inyong paglalakbay? O ito, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ito sakit ng tao ito. Pagbangon sa umaga, kukunin naman ang cellphone. Tama? Kukunin naman ang cellphone. Anong bubuksan? Facebook. Browse ng browse. Ang sinasabi ng Panginoon dito, pag ikaw ay gumising, bago ka matulog, magbasa ka. Manalangin ka. Pagkagising mo, magbasa ka ulit. Manalangin ka ulit. Iyon ang dapat na ginagawa ng isang Kristiyan. Di ba? Facebook ka ng Facebook. Mamaya, naingit ka na naman kasi nakita mo na naman yung mga post ng mga kaibigan ko. Puro kami sa akin. Ang lungkot ang buhay ko. Wala na naman. Nagsalpiti ka na naman. Samantalang yung kaibigan mo yun, mas maganda pa rin yung buhay na sa'yo. Ay, mas maganda pa rin yung buhay mo sa kanya. Naiingit ka sa kanya, naiingit din pala siya sa'yo. Di ba? Kaya napakahalaga po, sa loob ng tayo, tandaan natin ito, sa personal, tandaan mo na yung mga utos ng Diyos, ilagay mo sa puso mo. Pag nilagay mo yan sa puso mo, iyon yung palaging lumalabas sa bibig mo. Iyon yung lumalabas sa mga gawa mo. No? Sa ating kahanan naman, tayo ng mga matatanda sa pananampalataya, sa mga susunod na mga henerasyon, ituro natin yung mga bagay na iyon sa kanila. At pag-aralan natin ito bilang iisa. Bilang isang Panginoon. Dahil napakahalaga, alam ko ninyo, hindi magkakamali, maaaring magkamali, pero hindi aabot marahil sa napakabigat na pagkakamali ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay. Sa tulad ng ginawa ni Amnon, kung meron na itanim na pagkatakot sa Diyos sa kanya. Kaya napakahalaga. Tayo mga medyo may edad na, sa mga apo. No? Sa mga apo naman natin. Ipakilala, ipaunawa, at ipahayag natin yung pag-ibig at katotohanan. Ito po. Deuteronomy chapter, sabi niya, ipulupot ninyo sa inyong mga kamay bilang tanda at itali ninyo sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga karangkahan. Ano ito sa ikanan mo? Alam ko ninyo, naalala ko sa bahay namin na luma doon sa Pangasinan. Mahilig kasi ako ng mga drawing. Mahilig ako sumali sa poster and slogan contest. Sumasali ako ng regional. Regional lang. Ay, regional lang naman. Gawa lang ako ng comics noon. Kaya nga sa puso mga lang, ang ginawa ko lang yung isang wall na malaki doon sa gilid ng bahay natin. Alam yun, nakakaunan din ba yung mga ginawa ko yan ng malaking drawing talaga. Nature, tapos nilagyan ko ng mga Bible verses sa loob ng bahay. Yung pintuan namin doon, sa bahay namin, sa pukod ba naman, ay hindi ko ba naman, Cartolina. Nag-drawing din ako ng malaking drawing doon. Tapos, puro salita ng Panginoon na nandun sa hanggang. Ganun yung ginagawa ko sa high school. Na kapag naluwa na yung isang ginagawa ko, gagawa ko rin ako. Kasi susulat ko ulit. Kahit sa loob ng kwarto ko lang, may nakapalibot na 3 drawing. Dahil pag dilat mo,
Yung mga bagay na nagpapalakas sa yung mga nakasulat sa akin. Yung nagpapaalala sa Panginoon. Kaya bagaman, sabihin natin, parang sobrang hindi, dahil mismo ang Panginoon ng Diyos, nagawin ko yun dahil napakahal. Pag dumating yung bagay na nagdidilim yung paningin mo at napakinig kang gano'n nabasa mo, maaaring bagay tayo sa salita ng Panginoon. So, sana po ay may naunawaan tayo at may naiintindihan tayo. Muli, ang lahat ng bagay po ay naayon sa plano ng Diyos. Bagaman, malungkot yung nangyari kay Tamar. Tandaan natin na yung mga bagay ng Diyos, hindi niya hahayaan na yung mga anak niya ay hindi mapapalo o hindi mamulis. Pero nakakalungkot dito. Dahil sa pagkakamali ng isa, nadadamay ang lahat. Kung paano yung biyaya ng Diyos ay bubuhos sa loob ng tahanan dahil sa isang mananampalataya, galing din naman ibubuhos ng Diyos yung galit niya dahil sa pagsawa. Kaya bawat isa po sa atin ay kailangan maging matalino, maging palaging may takot sa Diyos at matuto tayo sa Diyos. Manalangin pa tayo. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa iyong mga salita, Panginoon, ang pagpapaalala sa amin na ang pinakamalaking bagay na dapat namin gawin, Panginoon, ay ang sumunod. Panginoon, sa maraming pagkakataon na kami nakakalimot, dalangin ko po, Panginoon, na ipaalala mo sa amin ang iyong mga salita. Paunawa mo at ibalik mo sa aming alaala, Panginoon, ang iyong mga biling. At tulungan mo kami, Panginoon, na gumawa ng tamang desisyon na nakapagbibigay ng karangalan at kapurihan sa Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.